There were so many things that happened when you're gone, pero hanggang dito lang pwede kong sabihin sa'yo. Actually, this is not my story to tell nga pero I just couldn't help myself. She sipped on her coffee and placed it again on the table elegantly. Kapag nakikita kitang masaya, kumukulo ang dugo ko sa'yo kasi how can you can peacefully sleep at night knowing that there are so many persons longing for you? Tuloy-tuloy ang litanya niya. Lizzie, I was about to speak when her phone rang. I'll just take this call. She excused herself and went outside. I heaved a heavy sigh as I followed her with my weary gaze. Hindi rin niya nagtagal at muli ko ibinaling ang tingin sa lamesang nasa aking harapan. Napatulala na lang ako doon habang absorb ang mga nalaman ko sa kanya. I have an emergency. I need to go. Wika ni Lizzie na makabalik at dinampot niya ang bag na nasa kanyang upuan. Awang ang labi ko siyang tiningalat kapag ko'y tumayo na rin. Okay. She gave me a tiny smile. Thanks for your time. Let's just see each other at work. Kinagat kong pang ibabang labi at tumango. Sige, ingat ka. Hindi niya na ako sinagot at dali-dali siya naglakad tungo sa exit ng coffee shop. Pero bago pa siya tuloy makalabas, tinawag ko na siya at mabilis naman niya ako nilingon. Yes? She raised her brows at me. I cleared my throat as I stared at her meaningfully. Please don't tell Carlos where I am. Mababakas ang pagmamakaawa sa aking boses. Matagal niya akong tinitigan. Kung uutusan niya ako lumuhod ngayon sa harapan niya, walang pagdadalawang isip na gagawin ko. Kahit anong iutos niya, susundin ko. Bahagya siya natawa at nagkiwit balikat. Hindi ko maipapangako. Iyon ang huling kataga niya bago tuloy tumalikod at maglakad palayo. Bagsak ang balikat kong pinagmasdan ang papalayo niyang bulto. Nang tuloy na siyang mawala sa paningin ko. Nangihina akong bumalik sa pagkakapot, inihilamos ang parehong palad sa aking mukha. Hindi ko maprosesan maayos ang lahat nang nalaman ko kay Izzy. May parte sa akin gustong paniwalaan siya, ngunit mas malaking bahagi ang nagsasabing may puntong lahat ng sinasabi niya. Naiwan akong tulala at lumilipad ang isip matapos sa pag-uusap naming dalawa. Di na malinaw sa akin kung paano ako nakalabas sa coffee shop at nakawi sa bahay. Pagkapasok ko pa lang sa pinto, agad na ako sa rilubong ni Asher na mayroong malawak ng ngiti sa labi habang nakatingala sa akin at nakalahan ng maliit niyang palad. Mimi, pasayubong! Tumalon-talon pa siya sa sobrang pagka-excited kaya bigla ako nilapuan ng guilt. Shit, I forgot! Nangako nga pala ako sa kanya. I lowered myself, caressed his fluffy cheeks and forced a smile. I'm sorry, baby. Hindi nakabili si Mimi. His smile fell and his excitement vanished, but then he still managed to nod his head slowly. Okay lang, as she understands, Mimi ganda. Nag-thumbs up pa siya sa akin at muling ngumiti. Bahagyang nabawasan ang bigat ng aking nararamdaman habang pinagmamasan ng aking anak. Nagbagong buhay ko nang dumating siya. Sa lahat ng mali, siya lang ang bukod tayong tama. Dahil sa kanya nagkaroon ako ng dahilang bumangon mula sa maning pagkakadapa. Pero tama si Lizzie. Siguro nga napakamakasarili ng desisyon kong ito. Siguro nga sarili at kapakanan ko lamang iniisip ko. Mimi ganda? I went back to my reverie when I heard Asher's tiny voice. Kanina pa pala ako nakatulala sa kanya nang hindi ko namamalayan. Tumikim ako at tumuwid ng pagkakatayo. Sorry baby, kumain ka na ba? Sabay na tayo. Pilit akong ngumiti at tilahad ng palad sa kanya. Masaya naman siyang humawak sa aking kamay at tumalon-talon pa habang naglalakad kami patungong kusina. Magandang gabi, Nay. Humalik ako sa pisngi ni Nanay Vicky na abala sa ginagawa. Inalalayan ko si Asher na maupo sa silya at siguradong hindi siya mahuhulog dahil sa kakulitan niya. Pagkatapos nun, si Nanay Vicky naman ang tinulungan ko sa paghanda ng mga pinggan sa lamesa habang siya iniaahon sa kawali ang niluto niyang ulam. Ako narito, Tria, maupo ka na lang. Sabay niya sa akin pero agad akong tumanggi. Okay lang, Nay. Kaya ko na to. Tumawa ko ng bahagya at bumuntong hininga naman siya. Sige, ikaw ang bahala. Kamusta naman palang lakad mo? Nagkausap pa kayo na maayos? Nakatalikod siya sa aking gawi kaya hindi niya napansin na medyo natigilan ako doon sa kanyang tanong. Mabilis din naman ako nakabawi at nagplaster ng pilit ng isa sa labi. Nang sinulyapan niya ako, okay naman po, nagkwentuhan lang. Pagsisinungaling ko. Akmang ibubukan niyang labi para muling magsalita. Nang unahan ko siya para ibahin agad ang usapan. Si Elias nga po pala, anong oras ang uwi? Pauwi na rin yun ngayon. Intay na ba natin siya? Sige po, Nay. Hindi rin nga nagtagal, dumating na si Elias at sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Tahimik lang ako habang sinusubukan si Asher. Sumasali lang ako sa usapan nila mag-ina kapag merong itinatanong sa akin si Nanay Vicky. Kagaya ng mga nagdaang araw, hindi pa rin ako kinikibo ng lalaki.
Kinakausap lang niya ako kapag may mahalaga na bagay siyang sasabihin at tungkol ko yun kay Asher. Ako na nagpresenta maghugas ng pinagkainan namin. Si Nanay Vicky na magpahinga at si Elias naman ay naasikaso ang anak ko sa pagtulog nito. Matapos ko sa gawain, kumuha ko ng beer sa loob ng fridge. Alam ko sa sarili kong hindi ako kaagad dadalawin ng antok sa dami ng gumugulo sa isipan ko. Preoccupied ako habang binubuksan ng bote, kaya nang bumaling na ako palabas ng bahay, halos mapatalon ako sa gulat sa presensya ni Elias. Nakasandal siya sa hamba ng pintuan ng kwarto. Magkakrus sa mga braso sa ilalim ng dibdib at malamig akong pinagmamastan. Buo ba ang hawak niya sa dala kong alak? Iinom ka na naman? Sa lubong ang kilay habang pinagmamastan ko. Tumikim ako, matamlay na nagbaba ng tingin sa sahig. Pinipigilan na mumuong palinubig ng aking mga mata. Ito na lang ulit ang unang beses na kinausap niya ako, magmula noong magtalo kaming dalawa. Pampaantok lang, mahina akong tugon pero sapat na para marinig niya. Lalabas ka ba? Tumangutango ako. Diyan lang sa dalampasigan. Hindi naman ako lalayo. Mataman niya akong tinitigan bago nagpakawala ng buntong hininga. Binasa niyang paibabang labi bago binatong isang itim na hoodie na mabilis ko namang nasalo. Isuot mo yan dahil malamig sa labas. Hindi kita masasamahan dahil walang magbabantay kay Asher. Pero wag kang magtatagal doon, Tria. I nodded weakly at him. Oo, salamat. Lumabas na ako tumapo sa buhanginan. Agad kong tinungga ang bote ng beer hanggang sa mga lahati iyon. Wala lang tao sa buong paligid. Tumingala ako at patamin na napangiti na makita na ang napakaraming bituin, pati na rin ang bilog na buwan. Kalmado ang bawat paghampas ng alon sa dagat, kabaliktaran sa kung anong nilalaman ng isipan ko. I suddenly remembered Aya and her death again. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap. Walang malinaw na dahilan sa kanyang pagkamatay dahil hindi sinabi sa akin ni Lizzie. Sinubukan kong i-search sa internet kanina pero bukod sa plane crash, wala na ibang impormasyon pang mahahanap doon. Niyakap kong aking parehong tuhod at sa hindi inaasang pagkakataon biglang bumuhos ang masaganang luha. Hindi ko alam kung ano pang dapat kong maramdaman. Hanggang kailan ba ako hahabulin na anino na nakaraan? Hanggang kailan ko pa daranasin ang hirap at bigat ng puso? Mahirap pa talagang ibigay ang kapayapaan na simpleng buhay lang na hinihingi ko? Ang dami kong ipinangako kay Aya noon. Sinabi kong hindi ko pababayaan ang kuya niya. Naiintindihan ko siya hanggang sa abot na aking makakayat marami pang iba. My heart sank when I realized that I had broken all those promises. Tinakip ko ang aking palad sa aking bibig para pigilan ang pagpapakawala ng malalakas na hikbi. I'm sorry, Aya. I'm sorry. Minahal ko naman siya. Napagod lang ako. I murmured as if that was an enough reason for failing to fulfill all my promises. But that was also the truth. I got tired. Napagod ako hanggang umabot sa puntong sarado ng isip at mata ko na alamin pa ang dahilan ng mga taong nasa paligid ko. Napagod ako sa puntong pakiramdam ko'y paulit-ulit na lang akong ginagago. At kung hindi pa dahil sa naging pag-uusap namin ni Lizzie, hindi pa ako maniniwanagan. May pagkakamali rin ako. Masyado ako naging padalos-dalos sa mga naging desisyon ko na imbes harapin ang problema at tumakbo ako palayo. Natigil ako sa pagmumuni-muni nang maramdamang tila ba mayroong nagmamasid sa akin sa hindi kalayuan. Kumulot ang aking noot kahit buwan lang siyang natatanglaw liwanag sa kabuuan ng lugar. Lumingali nga ako sa paligid pero wala naman ako nakita na kahit na sinong tao. Gumuso ako at pinahid ang luha gamit ang palad. Suminghot ako at tumayo na nang marinig kong pagtawag ni Elias sa aking pangalan at pinapapasok na ako sa loob. Ipinagkibit balikat ko na lamang. Baka epekto lang ng pagod. Ang mga sumunod na araw ginugol ko sa pagtatrabaho. Good thing Lizzie did not bother me anymore. Araw-araw kami nagkikita since basically she was my boss but then she was ignoring me. Kinakausap lang ako kapag meron siyang iuutos pero higit pa rin wala na kaming ibang interaksyon na siyang ipinagpapasalamat ko naman. Tria, saan ka naka-assign ngayon? Tanong ng isa sa kasamahan ko sa trabaho. Third floor, left wing sana kaso pinalipat ako ni Mrs. Lopez sa resto bar. Kulang daw kasi sa tao eh. Ayos pala, sabay na tayo? She offered and I immediately agreed with that. Wala namang akong choice dahil siya na naman nag-iisang kasundo ko sa trabaho. Yung kasing iba masyadong mainit ang dugo sa akin eh. Either nagagandahan sila sa akin or kilala nila ako bilang asawa ni Elias. Crush ng bayan? Yung lalaking yun eh. Pero masyadong suplado at focus sa trabaho. Minsan nga naiisip ko na baka lalaki rin ang hanap ng isang yun eh.
Okay lang naman. Naglakad kami patungong resto bar. Minsan nga naisip ko na lang, maraming tao ngayon sa buong paligid. May mga ilang turista at mga staff na abalang-abala sa kanilang trabaho. Nakakatuwa dahil unti-unting nididiscover na ang lugar na ito. Kumpara noong bagong bukas pa lang itong hotel at resort, sobrang konti lang ng mga tao na pumupunta dahil na rin siguro malayo sa sibilisasyon ng isla. Matagal pang biyahe tas kailangan pang mamangka. Tandang-tanda ko pa nung una kong makatapak dito. Hindi pa ganun karami ang tao at magkakahiwa-hiwalay ang bahay. Tayong habal-habal ang transportasyon pero ngayon may tricycle na. Marami na rin nagtatay ng mga negosyo kaya naman di na kailangan pang lumawas ng syudad o mga ibang bansa ng mga tao dahil sa maraming oportunidad na nagbubukas dito. Sabi pa ni Mrs. Lopez, mga bigatin daw yung mga guests na darating mamaya. Excited na ako, may pogi kaya? Cara giggled in excitement. Talaga? Naku, wag kang umasa. Mali mo matatanda na pala. Pagbibiro ko kaya napaisip siya. Ay okay lang, basta magaling pa rin sa kama at di pa nirarayuma. Namilog ang bibig ko at hinampas siya sa braso. Yung bunganga mo, Cara. Bakit? Gusto ko na nga madiligan. Ano bang feeling nun? Inosenteng dagdag na tanong pa niya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o susawayin siya. Pero kasi kitang-kita kong curious talaga siya eh. Bakit mo sa akin tinatanong? I laughed a bit. Kasi may asawa ka na. Araw-araw ka siguro nadidiligan no? Napakurap-kurap ako kasabay ng pagkaraglag ng aking panga. Bigla akong kalilabutan sa sinabi ni Cara. I never imagined myself doing that thing with another man, lalo na kay Alias, like, what the fuck? Ako kasi never ko pa na-experience yun eh. Sawang-sawa na akong paligayahin ang sarili ko. Nabili ko na yata lahat ng designs ng dildo. Tangina. I cursed with her bluntness and roared with laughter afterwards. Sinamangutan niya ako. Oo, kung makareact ka, as if naman never ka pa nakakita ng edits. Siyempre nakakita na, malaking I stopped talking when I realized what I'm saying. Ngayon naman siya na ako gumalpak ng tawa at ako namang nahihiyang humilot sa aking sentido. Hanggang sa resto, panay ang pang-asar niya sa akin at laking pasasalamat ko nga magkaiba lang area kami naka-assign. Hindi ko kayang tagalan pa ang kakulitan niya. Sa kitchen siya, ako naman na magsaserve. Pero bago kami maghiwalay dalawa, meron pa siyang ibinilang sa akin. Reseller din ako ng dildo. Isend ko sa iyo mamaya sa messenger yung mga pictures and price ha. Bibigyan kita ng discount kapag bumili ka. Tinapik niyang balikat ko. Ngingising-ising pumasok ng kitchen. Natawa ko at napailing na lamang sa kalokohan niya. I suddenly missed Lay and Ate Chantal. Ganyan din kami kung mag-asara noon. Hindi pa ganun kabese dito sa resto dahil kakunti pa lang kumakain. Pero nang sumapit ang lunch, saka dumagsa ang mga turistang magsisikain na. Idagdag pa na kanina pa tili ng tili ang dalawang cashier dahil dumating na raw yung bigating guest. Sobrang pogi be, Diyos ko. Muntik pang malustre ditong panty ko amoy mabango, amoy mayaman. At alam mo yung tipong kayang-kaya kanyang wasakin sa kama, gano'n na gano'n. Hagik-hik ng isang babae. Parihim naman ako napairap habang nagpupunas ng lamesa. Sana dumating si Rizzy at mabutan sila nagkukwentuhan sa gitna ng trabaho. Parang gulat na gulat pa nga si Ma'am Lizzie nung nakita yung lalaki. Mukhang wala ring ideya na may bigating guest ang pupunta kasi Mrs. Lopez yata ang kakausap. Talaga ba? Hanggang kailan siya naka-check-in dito? Intriga pa ng kausap niya. Pati ba naman yun, tatanungin pa? Ngayon lang ba sila nakakita ng gwapo? Bakit kaya hindi lang din sila magtrabaho, ano? Hindi ko alam pero sana matagal siya rito. Oh my gosh, nandyan na siya! They both shrieked and jumped in excitement. Para tuloy ang ibang customers na papalingon din sa kanila. I groaned and rolled my eyes again heavenwards. Mas binilisan ko pang ginagawang pagliligpit ng mga kalat sa lamesa at pati pagpupunas. Hindi ako lumingon kahit narinig ko pang pagbukas ng glass door, maging ang singhapan ng mga tao sa paligid ko. Akmang babalik ako ng kitchen para ihatid doon ng mga hawak kong pabasaging pinggan na marinig kong pagkuha ni Mrs. Lopez ng atensyon ng lahat at maging na rin ang kanyang pagsasalita. Ladies and gentlemen, let's give our biggest guest a warm welcome. The CEO and SNN Enterprises and the owner of the one of successful architecture firms here in the Philippines, Reflex Structures, Mr. Carlos Navarro. Tila literal na tumigil ang pag-ikot ng aking mundo, kasabay ng pagbagal ng bawat paghinga ko. Para bang bigla ako nabingi at kulang na lang, maugat ako sa aking kinatatayuan. Gusto kong tumakbo papalayo. Gusto kong maglaho. Gusto kong kurutin at samparin ang sarili na pagbabaka sakaling nananaginip lamang ako. No, this cannot be. I whispered for myself as I might
My tears felt on the verge of crying. My chest tightened. Even more, after so many years, I heard his voice again. "Good morning," he greeted using his familiar stern and husky tone. "Mr. Navarro, pili na lang po kayo kung saan niyo po gustong pumesto." "No need. I think mas mabuting bumalik ka na lang sa kwarto mo at doon ka na lang kumain." Dinig ko ang natatarantang pagpigil ni Lizzie, pero hindi siya pinakinggan ni Carlos. "Why? I like it here, Lizzie." He uttered annoyance, evident in his voice. "Basta, doon ka na lang kumain sa suite mo. Huwag ka kang pala desisyon. Gusto ko rito." Carlos cut him off and I heard some laughters from other customers. Gago. Kahit nanginginig ako sa labis sa kaba at hindi na emosyon, sinubukan ko pa rin lumakad ng walang ingay ang mga paa papasok sa loob ng kitchen. Pero hindi ko pa man yung tuluyan ng ihahakbang palayo, natigilan muli ako ng dinami-rami ng pagkakataon. Ngayon pa naisipang tawagan ni Mrs. Lopez ang pangalan ko. "Tria, pakilinis naman itong table dito sa may tabi ng glass wall." Utos niya. "Tria?" I heard Carlos ask if he heard it wrong. "Oo, si Arya po, sir. Bago lang siya dito pero siya ang pinakamagaling at magandang employee namin. Bagay po sana kayo, sir, kaso may asawa na." Daldal ni Mrs. Lopez at nagawa pang tumawa ng bruha. Natagal akong natulala, natuod sa kanatatayuan. Ilang beses akong tinawag ni Mrs. Lopez at ibang kasamahan. Maging si Kara nakasilip mula sa kitchen ay nakakulot ang noo, tila naguguluhan sa inaasta ko. Bumagsak ang aking balikat. Naparanok bilang hudyat ng pagsuko. Bumuga ako ng hangin bago dahan-dahan humarap sa direksyon niya. His eyes widened as his mouth fell open. I clearly saw how his hot tears escaped from him when our gazes locked. The coldness in his eyes immediately melted and his ruthless aura turned soft as he stared at me with longingness. "My wife," he whispered, crying, but enough for me to hear. I guess this was the end of my hiding journey from him, because since then I knew that he wouldn't let me escape again once he found me. Ang kaninang ngiti sa labi ng mga kasamahan ko ay unti-unting napalitan ng pagkalito at pagtataka. Palipat-lipat ang tingin sa amin ni Carlos habang may malaking question mark sa kanilang utak. I chewed the bottom of my lips and hid my shaking hands behind my back. Mas lalo pa naging triple ang kalabog ng dibdib ko. Nandaan-daan siyang umakbang papalapit sa akin. Hindi siya kumukurap na parang kapag ginagawa niya yun maglalaho ako. "Arya?" he murmured again and gasped. "Is this real? Is this fucking real?" Halos mapatalon ako na maramdaman na masuyong pagdampi ng parehong palad niya sa aking pisngi. Sinusuri ang bawat sulok ng aking katawan at mukha. I was given a chance to examine his physical changes. Walang masyado nagbago sa kanya bukod sa mas naging mature ang dating at pangatawan niya. His hair was a bit longer than before. His face also grew some stubbles and his eyes seemed so weary. Para bang di siya nagkaroon ng maayos na pahinga. Mas lalo naging matikas ang kanyang katawan na para bang isang hawak lang isa'y madudurog ka. Mrs. Lopez tried to stop him but she failed. "Sir, mawalang galang na po pero baka nagkakamali lamang po kayo. May asawa na po si Tria." "Let them. Just watch and enjoy the drama, Mrs. Lopez, would you?" Masungit na sabat pa ni Lizzie. Natutop ng ginang kanyang boses. Nang lingunin ko si Lizzie, nagkibit balikat lang siya sa akin bago umiwas ang tingin. Muli kong binalik ang tingin kay Carlos na ngay parang batang humihikbi na sa aking harapan. "You made me worried for years. Ang tagal-tagal kitang hinanap, Arya," he said between his sobs. "Nandito ka lang pala." Akmang susunggaban niya ako na mahigpit na yakap, pero mabilis ko siyang itinulak palayo sa akin. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas para gawin yon, o siguro masyado siyang mahinangin sa kanyang estado. "Hindi kita kilala," I shouted at him using my trembling voice. His jaw dropped, flabbergasted with what I've said. Kitang-kita kong pagguhit na matinding kirot sa kanyang mukha, pero agad yung naglahot na palitan ng matinding pagsusumamo at pag-asa. He laughed but it has no humor. "What are you saying, baby? Please, you can't fool me." May pagsusumamong ani at muli akong sinubukang hawakan, pero tinabig ko ang kanyang kamay. "Baliw ka na. Nababaliw ka na. Hindi ko alam yung mga sinasabi mo. Hindi kita kilala." Asik ko habang paunti-unti dumidistansya sa kanya, pero patuloy pa rin ang kanyang paglapit at pilit pa rin akong inaabot.